Okay? So next tayo, build an agency. So kapag mag-build ka ng agency, unang-una sa lahat, bago ka gumawa ng kahit ano, unang mong gagawin talaga is to have a knowledge. Knowledge talaga. So, kunyari, ako ang ano ko is video editing. So, kailangan ko pag-aralan lahat ng aspect of video editing kapag pag-grow ng social media. Yung niche within a niche, kung ano yung problems nila at gusto mangyari, ay yung kukunin kong pag-aaralan ko. Sabihin natin yung real estate na yun, gusto niya mga ganitong content. So, papag-aralan ko na mabuti, ano ba yung type of content na maayos, ano magandang intro ng video, ano magandang outro, kailangan ba ng text, ganyan-ganyan. Kung ba pag-aaralan ko, after ko maging confident at ready na ako gumawa ng sariling team or an agency, isang gagawin mo unang-una sa lahat is you need to have at 3 clients minimum bago ka magkaroon ng agency. So, pagka magkaroon ka ng agency, ang pinaka problem mo dyan or magiging challenge mo dyan is hindi yung clients or employees. Ang magiging challenge mo dyan is yung system. Kanina papasok yung ganun. Sino mag-handle ng ganito? Sino mag-handle ng ganun kapag dumami na? So, ganito ang aking organizational chart. So, ito lang ginawa ko lang to kanina. Ang organizational chart ko is ganito. Una ko is CEO Franklin, tas kabila ko is yung virtual assistant. So, kapag meron akong mga gagawin na task na specifically na kaya naman ng virtual assistant ko, siya nagagawa para mag-focus lang ako sa agency ko. Sa baba ko, there's 2 person. Isang COO at isang CMO. COO is Chief Operating Officer at CMO isang Chief Marketing Officer. Ang COO, ang Chief Operating Officer, siya yung mag-handle ng operations ng agency ko. Ang operations ng agency ko, there's 3 branches. There's an accountant, creative director, at customer service relations. Ang accountant, siya ang bahala sa pagsasahod ng video editor, ng mga creative director, at lahat ng mga sahod nila, siya bahala. Sa kanya rin papasok lahat ng pera na galing sa client. Kumbaga, siya yung magtatali. Siya yung gagawa ng spreadsheet ng about doon. Kasi mabusisi rin yan. At siya rin bahala mag-allocate ng pera doon sa CMO dahil yung CMO yung mag-handle ng advertising at social media managing. Kunyari, si client is nagbigay ng budget, ito 500,000 pesos, ikaw na bahala mag-advertise. So, si accountant yung magbibigay ng 500,000 doon sa CMO. So, ngayon, ang accountant yung ganun ang gagawin. Ang creative director naman, ang gagawin ng creative director is siya yung magdadirect or magtuturo or yung mag-handle sa lahat ng mga editors. So, sa lahat ng mga editors ko, ginagawin nila, kapag meron silang problems or meron silang question, is doon sila dediretso kay creative director. Kasi si Chief Operating Officer, siya yung maghahanap ng client at siya yung bahala makipag-usap, etc. etc. Basta siya bahala. Kumbaga, siya yung maging assistant ko doon sa mga clients ko. Pero siya yung Chief Operating Officer. Ngayon, sabi natin, si Chief Operating Officer may pinagawa kay, sabi niya sa Creative Director, or ito yung kailangan ni client. Ito yung gusto ni Client 1. Papakita mo kay Creative Director at si Creative Director na bahala mag-allocate ng works doon sa mga video editor. Siya na bahala kung kailan papagawa, kung kailan gagawin. At kaya ko sinabing creative director siya kasi siya magdadirect. Siya rin magtitingin kung maganda ba yung video, siya magtitingin kung tama ba yung mga subtitle at etc. etc. Kumbaga, bago ipasa ni video editor kay Chief Operating Officer, yung final output is ibibigay niya muna kay creative director. Ang creative director, hindi lang naman siya yung magtotoka at magtuturo sino gagawa, mag-edit rin siya. Gagawa rin siya ng mga works. Pero while gumagawa siya ng works, part-time lang siya, is yung kalating time niya naman, siya yung mag-handle sa mga editor. Sahod niya, mas malaki rin sa editor, syempre. So, next naman is customer service relation. Yung customer service relation is, ito yung nag-handle ng mga customer service ng mga client. Kung meron man lang na ganon, let's say, sabihin natin, ako is real estate na niche within a niche ko. Nag-offer ako ng customer service para lahat ng mga questions na mga gustong bumili ng mga properties is dadaan sa customer service relations at sila na yung gagawa nun. Kumbaga, sabihin ni Chief Operating Officer, sahod na. Sasabihin niya kay accountant, sasabihin ni Chief Operating Officer kay Creative Director, ito yung kailangan niyan na ganyan. Tapos si Chief Operating Officer na rin bala, kapag may tanong yung customer service relation, about dun sa binibenta ng client, like sabihin natin yung property, sasabihin niya kay Chief Operating Officer at siya na rin kakausap dun sa client.
Kumbaga, yung middleman sa client at sa mga accountant, creative director at customer service relation is yung chief operating officer. Ayun yung left side. Doon naman tayo sa right side. Sa right side is meron tayong chief marketing officer. Yung chief marketing officer, siya yung bahala ng marketing. Ang dalawang kinds of marketing, meron tayong paid marketing at organic marketing. Tama? Paid marketing is via social media advertising. Yung mga Facebook ads, TikTok ads. Doon niya ituturo kung paano gagawin or kung ano yung strategy na kailangan gawin. Kumbaga, yung chief marketing officer is yung strategist. Kapag nag-offer kayo ng Facebook ads, si advertiser yung bahala doon. As si chief marketing officer na bahala sa strategy kung paano gagawin. At sabihin natin meron mga social media manager. Yung social media manager na yung sasabihin ni chief marketing officer, ito yung strategy mo, mag-post ka ng ganyan-ganyan, 3 times a day, gantong oras, ganyan-ganyan. Ayun yung mangyayari. Kumbaga, ganyan magiging system ko. At kayo na bahala sa system nyo, ito lang yung template na pwede nyo gawin. So kapag gagawa kayo ng agency na mismo at malaki na, ganyan. Pero syempre, hindi naman agad-agad na magkakaroon kayo ng lahat niyan kompletong-kompleto. Syempre, mag-start ka muna as CEO, tapos meron kayong assistant at mga video editors. And after nun, magdagdag ka ng creative director. Tapos after nun, magdagdag ka naman ng accountant. Tapos after nun, mag-hire ka na ng chief operating officer. Tapos kapag nag-offer ka ng mga social media advertising at nag-offer ka ng social media managing sa client mo, doon ka na mag-hire ng advertiser at social media manager. Kapag wala ka ng time sa pagbibigay ng strategies, mag-hire ka ng chief marketing officer. Ganun ang strategy natin. Yes, coach. May tanong sana ako, coach. Ano yun? May client ako, nakita ko sa Facebook. Tapos, nangyari, bale, may company siya. So, yung company niya, nagko-coach siya ng mga coach para gumawa ng content. So, ngayon ang nangyari, parang gusto niya na yung company niya, sinabi ko na sa kanya na may editors ako, may assistant editors ako. So, may parang team na ako. Tapos gusto niya na parang mangyari, parang maging isang company ako ba, kasama ako sa company niya, gano'n. So hiningi mo advice? Parang gano'n, coach, na what do you think? Anong mangyayari sa kanya? Parang gusto niya lang naman talaga na mag-work ako full-time sa kanya, gano'n. Hindi na ako makahanap ng... Iba kasi yung sitwasyon ng tao eh. Depends sa'yo if ready ka na. If ready ka na gumawa ng sarili mong agency, syempre ikaw na gumawa kasi syempre mas malaking kikitain mo. Pero if you are going to partner, syempre mas maliit ang kikitain mo dun. Pero ikaw ang magde-decide niyan. Depende sa sitwasyon mo if ready ka na or hindi. At if may budget ka na to risk your money dito sa agency, is may mag-agency ka. Pero kung wala kang budget, syempre you need to, yun nga, work muna. So depende sa sitwasyon ng tao. Share ko lang, if you're looking to grow your works as well, if you're looking for efficient way to, since you already have that kind of offer, go for it. Kasi hindi naman lahat magsisimula sa malaki, hindi naman lahat magsisimula sa maganda. 'Di ba? I started this, hindi naman ganun ka perfect agad. Pero as time goes by din, madami kang adjustment, madami kang learnings, madami kang implementation, madami kang backup na pwede mong pagtanungan or consultant, just like Coach Franklin, 'di ba? And you are actually backing up with the community just like this. Kaya for me, I think this, if you do have that kind of offer, just simply grab the opportunity for you to maximize the profit, or just simply look for a partner so that you can work efficiently and you can work mas madami kang client na makuha, tapos may mga nag-handle na ganyan. Pwede kang kumuha ng industrial partner or pwede ka din kumuha ng partner na pwede mong pagkatiwalaan na katulad din ng ginagawa mo, na magaling din sa client acquisition. Tapos kuha kayo ng pwede mong gawing COO to handle all the operational stuff for you aside from your virtual assistant. Ganun lang, Coach. Salamat. Ulitin ko, kapag mag-agency kayo, kailangan nyo minimum of 3 clients or 4 clients.
para mag-start na kayo doon. Siyempre, hindi magiging posible to kapag wala kayong clients. So, dapat lahat is nakaset up na, lahat is ready to go na. Meron ka ng niche within a niche, meron ka ng flashlight client, meron ka ng magandang portfolio, meron ka ng magandang website. Kumbaga, ready ka na at meron ka ng experience at knowledge. Ibig sabihin nun, ready ka na. Ayun yung magiging checklist nyo. Okay? And after that, kapag meron kayong 4 clients, mag-hire na kayo ng paunti-unti. Tapos, syempre, parami yung clients, padami rin yung magiging responsibility mo. Ikaw magiging middleman, ikaw yung magiging chief marketing officer, ikaw rin magiging chief operating officer. Kumbaga, nasa iyo lahat ang bigat. Doon ka na paunti-unti mag-hire. Huwag ka mag-hire kapag wala ka namang ginagawa. Gets nyo? Mag-hire lang kayo if mabigat na. Okay? Kapag mabigat na sa likod nyo, tsaka kayo mag-hire ng another people to do the work for you. And then after that, kapag medyo paunti na ng paunti yung gagawin nyo, doon na magiging passive income. Kasi yung chief operating officer na maghahanap, ganyan, sila na gagawa, creative director na yung magtuturo, customer service na yung bahala, accountant na yung magpapasahod, kumbaga, pera na lang hinihintay mo. Pero syempre, hindi ko sinasabi madali to. For creating an agency, marami kang pagdadaanan. You need to have an experience and knowledge. At lahat dapat ang checklist na sinabi ko is dapat lahat malinis. At you need to practice or you need to have a knowledge or to be expert on closing a client and negotiating a client. Kasi di lang porket may agency ka, marami kang client is madali na yun eh. Sige, kuha ka na ng kuha. Siyempre, depende yan sa pagko-close mo na client. So, you need to learn how to sell your service or yourself. Ang tip ko lang is, yung mga client is there are two kinds of strategy to close a client. There's emotional closing and there's statistical closing. Sa statistical closing, papakita mo lahat ng statistic. Lahat ng mga negosyante, based sa akin, yung niche within a niche ko is negosyante. Based sa mga negosyante, they are depending on the data and analysis or the numbers that you provide. Pag sinabi ko, based sa akin, na nagpa-provide ako ng 5 videos a day, ganyan-ganyan, yung client ko, yung ROI niya is, sabihin natin 5 times, at etc. Based sa akin, basta magbigay ka ng mga statistical. Second is emotional. Para sa maging emotional is magbigay ka ng mga good deals at urgency at scarcity. Sabihin mo na, hindi ako nag-aanap ng mga clients lang para dumami. Meron kang sinusunod na client na handful of client lang. Say mo, you're just handling 4 clients. And I have 3 clients right now. And the last one na gusto kong i-grow yung business is napili ko yung business mo. So, they're emotionally na nagsasabi na sa sarili nila na, so sa lahat ng mga clients, ako lang ang pinili mo na, gets nyo, na nagustuhan mong pag-partnership dun sa business nila. So, karin magbigay ng mga good offers, sabihin mo 50% off sa first month, para sa second month, kapag nagustuhan, pwede mag full-time, etc. Ayun yung mga emotional closing. So, ang strategy kong ginagawa is parehong emotional at statistical. Sinasabi ko na kung ano yung mga numbers at sinasabi ko rin kung ano yung mga good offers. Isa na rin sa emotional closing is yung flashlight client. You're emotionally giving them hope or giving them yung mga taong kilala nila na gusto nilang gayahin or gusto nilang i-compare. So for short, you're giving them emotional impulses para ma-close yung client. So you need to sell yourself or you need to sell your service the right way. So mag-aral kayo on negotiating and to sell yourself. Ang mayroong book na gusto kong anuhin sa inyo is libre lang yan eh. At sa YouTube, merong content nun eh. An Internet Millionaire's Formula to Sell Almost Everything Online. I-search nyo yun. Book siya, e-book. Marami kayong matutunan doon kung paano i-close yung clients. Ganoon rin yung ginawa ko sa free masterclass. Yun na panood nyo sa YouTube. Kaya nagkaroon kayo ng emotional urgency na, tangina, kailangan ko to, tangina, ang galing. Kukunin ko to, mag-enroll ako dahil nagbibigay ako ng emotional impulses, good deals, etc. In the same time, nagbibigay rin ng statistical. Diba? Nagbibigay ako ng mga numbers, ano yung mga possible, etc. Kung para meron kayong expectation. So dahil dun sa book na yon, in-implement ko dun sa free masterclass,
And yeah, marami naman na nag-enroll. So, kung kayo is nagsasell naman kayo ng services, is sundin nyo lang yung book na yun. Kasi tuturo kayo dun sa authority, anticipation, etc. etc. Okay? So, kapag meron kayong agency is you need to magkaroon na kayo ng BIR at DTI. Sa DTI is pumunta lang kayo sa Google at search nyo DTI registration. At online lang yun at magkakaroon kayo kagad ng DTI registration in just few clicks lang. Makukuha nyo sa email nyo kagad yung copy. Okay? Huwag na kayo pupunta pa sa DTI. Kasi nung pa kayo kukuha, hindi nyo na kailangan yun. So, online lang yun. So, ang budget dito, maximum of 2,000 pesos para sa national name. Ibig sabihin ng national name, ikaw yung nagmamay-ari ng business name na to nationally sa buong Pilipinas. Kasi meron dito barangay, municipal, at national. Sa barangay, ikaw na nagmamay-ari ng pangalan na yun sa barangay nyo. Sa municipal, ikaw na magmamay-ari ng pangalan dun sa lugar nyo. Pero dito sa national, kayo nagmamay-ari ng pangalan na yon sa buong Pilipinas. Okay? Ganun gumawa ng DTI. Sa BIR naman, kapag kukuha ng BIR, is, ito ang marirecommend ko, is GET Services. Dito ako kumuha ng BIR. Sila na bahala pumila sa munisipyo ng mga requirements. Kumbaga, wala ka nang gagawin, upo ko na lang. Sila na rin magpo-provide ng mga accountant, sila na magtuturo sa iyo kung paano magbabawasan yung tax nyo, etc. etc. Okay? Dito sa GET Services. Search nyo lang sa Facebook, nandyan yan. GET Services. Okay? Kaya ako sinasabi sa inyo to, itong BIR at DTI, kasi walang pakialam mga bangko kapag marami kang pera. Ang kinakailangan nila, assurance kung yung kinikita nyo ba is consistent, for short. Para makita nila at maging sabihin nila na legit na may negosyo sila na at kumikita sila na ganito. Kailangan nyo kasi ng ITR, ng income tax return, at makikita nila kung magkano binabayaran mo ng tax. In short, makita rin nila kung magkano rin kinikita mo annually. So, see you on the next lesson.